May tanong ako sa inyo. Sino sa tingin niyo ang mas maraming ipon? Ang manager na sumasahod ng ₱50,000 o ang rank and file employee na sumasahod ng ₱15,000? Kung ang sagot nyo ay ₱50,000, baka magulat kayo sa katotohanan. Sa video na to, pag-uusapan natin kung sino pa ang malaki ang kita, sila pa ang madalas zero ang balance sa bangko. Pag-usapan natin ang income trap na sumisira sa kinabukasan ng maraming Pinoy. Welcome back! I'm Lines. Pagkatapos nating pag-usapan yung 3 financial truths sa huling video, marami ang nagtanong, paano kung malaki naman ang sahod ko pero wala pa ring natitira? Today, hihimayin natin kung bakit hindi sahod ang problema, kundi ang sistema. Point number 1, lifestyle creep. Nung ₱15,000 pa lang ang sahod mo, sapat na ang karinderya o magbaon. Pero nung naging ₱50,000 na, biglang naging essential na ang Starbucks araw-araw. Biglang kailangan na laging nakagrab dahil pagod sa trabaho. Ang tawag dyan, lifestyle inflation. Habang tumataas ang income, itinataas mo rin ang gastos. Ang ending, kahit 100,000 pa ang sahod mo, kung 105,000 naman ang lifestyle mo, broke ka pa rin. Point number 2, ang pressure ng pagiging breadwinner. Sa kulturang Pinoy, kapag nalaman ng pamilya at kamag-anak na nakaangat ka na, bigla kang nagiging takbuhan. Ikaw na ang sponsor sa fiesta, ikaw na ang pambayad sa kuryente ni tito, ikaw na lahat. Wala namang masama sa pagtulong. Pero ang masaklap, minsan, pati yung pang-emergency fund mo na ibibigay mo na sa iba dahil sa hiya o guilt. Tandaan, hindi mo pwedeng buhatin ang buong barangay kung ikaw mismo ay nalulunod na sa utang. Point number 3, credit card confidence. Kapag 50,000 ang sahod mo, ang bangko na mismo ang magpapadala sa iyo ng gold o platinum card. At dahil may limit ka na ₱100,000, feeling mo may extra 100,000 ka sa bulsa. No, no, no. Ang sumasahod ng ₱15,000 takot mangutang dahil alam nilang walang pambayad. Pero ang sumasahod ng ₱50,000, kampante. Swipe ko muna, babayaran ko na lang sa sahod. Hanggang sa ang ₱50,000 mong sahod, pambayad na lang lahat ng interest at utang. Na-trap ka na. Ang lesson dito, hindi ang laki ng sahod ang magpapayaman sa'yo, kundi ang disiplina. Ang taong sumasahod ng ₱15,000 na marunong magtabi ng ₱500 bawat buwan ay mas rich sa taong sumasahod ng ₱50,000 na baon naman sa utang. Kaya ikaw, huwag kang mainggit sa malaking sahod ng iba kung hindi mo naman alam ang bigat ng bills nila. Mag-focus ka sa kung magkano ang naiitabi mo, hindi sa kinikita mo. Kayo ba? Naranasan niyo na ba yung lifestyle creep? Comment niyo naman sa baba ang pinakamahal na luho na pinagsisisihan niyo. Like this video kung natamaan ka at subscribe na para sa susunod nating usapang pera. Thank you.